Si Sabrina ay isang babaeng kilala sa pagiging eksakto sa oras. Para sa kanya, mahalaga ang bawat segundo. Ang araw-araw niyang buhay ay planadong-planado. Parang may invisible na schedule na nakaukit sa hangin. Tuwing umaga, nagsisimula siya sa isang mainit na tasa ng kape. Sunod ay maagang almusal. Isang halik sa pisngi ng kanyang anak. Isang mahigpit at puno ng lambing na yakap sa kanyang asawa. At pagkatapos, diretso na siyang palabas ng bahay. Ang buhay ni Sabrina ay gumagalaw na parang isang mamahaling relo. Eksakto, tahimik at maaasahan. Isang relong regalo sa kanya ng asawa niyang si Ethan noong ika-5 anibersaryo nila. "Honey, wag mong kalimutan ang cellphone mo," paalala ni Ethan habang paabot na siya sa pintuan. "Ay nako, ano kayang gagawin ko kung wala ka?" Sagot ni Sabrina sabay ngiti at inabot ang cellphone mula sa asawa. Humarap siya sa yaya ng anak nila. "Ara, siguraduhin mo ngang maubos ni siya yung yogurt niya ngayon ha. Nilaktawan niya kahapon," bilin ni Sabrina. Tumangon naman si Ara. Buhat ang masiglang 3 taong gulang na si siya, na agad ngumiti ng matamis kay Sabrina. Habang nagsasalita ang bata, si Ara ay nakikinig ng buong buo. May tamang tango, tamang reaksyon at tamang sambit ng, "Talaga? Ganun ba? Ay, ang galing naman." Kitang-kita kung gaano ito ikinatutuwa ni siya. Napansin na agad yun ni Sabrina noong unang taon pa lang ng pagkuha nila kay Ara. May kakaibang talento ang dalaga sa pakikinig. Isang bihirang ugali at napakahalaga. Sinipat ni Sabrina ang yaya. Si Ara ay mga 5 taon na mas bata kesa sa kanya. May buhay ang mga mata nito na kulay tsokolate. At ang buhok na kulay kastanyas ay karaniwang nakatali lang sa isang maluwag na ban. Madalas itong naka-jeans at oversized na t-shirt. Pero ngayon, naka-light dress ito. Siguro umiinit ng panahon, naisip ni Sabrina. Hindi niya na yon pinagtuunan pa ng pansin. Isinara niya ang pinto, isang pintong hindi na niya babalikan hanggang gabi. Pagdating sa loob ng kotse, biglang nanlamig ang dibdib ni Sabrina. "Naiwan ko ang bag ko." Nandoon ang laptop niya. Nandoon ang mahalagang dokumento. May malaking meeting siya 10:00 ng umaga. Isang importanteng kliyente. Nasa bagang presentation, nasa bagang kontrata. Hay nako, inis niyang bulong. Mabilis siyang bumalik sa bahay. Pagbukas niya ng pinto, halos wala itong tunog. Isang detalye na sadyang pinag-isipan ni Ethan 7 taon na ang nakalipas noong una silang lumipat. "Para hindi magising si siya kapag umuwi tayo ng gabi," paliwanag noon ni Ethan. Sa pag-alala noon, bahagyang sumikip ang dibdib ni Sabrina. Nandoon ang bag nasa hallway, eksaktong lugar kung saan niya ito iniwan. Aabutin na sana niya. Nang bigla siyang mapahinto, may narinig siyang tawa. Isang tawa ng babae, magaan, mapaglaro, may lambing na hindi para sa kahit sinong basta-basta. Isang klase ng tawa na nagpatigil sa kanya. Hindi pwede. Naniga si Sabrina sa kinatatayuan niya. "Tama na, Ethan." Yun ang boses ni Ara, pero hindi yun ang boses na sanay marinig ni Sabrina. May himig ito, may lalim at lambing na hindi kailanman dapat marinig ng isang amo. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid niya. Naging estatwa siya, walang galaw, walang tinig. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Bawat hakbang ay parang nilalabanan ang malakas na agos ng tubig. "Halika na, nakaalis na siya." Ang boses ni Ethan ay mababa, paos, isang tono na minsan lang marinig ni Sabrina. Sa mga sandaling sila lang. Kapag nakasara ang pinto ng kwarto at lumiliit ang mundo sa sukat ng kanilang kama. Huminto siya sa bahagyang bukas na pinto ng kusina. May kirot sa dibdib, isang masakit na pagnanais na tumingin sa loob.
na nakikipagbuno sa matinding takot na baka ang makita niya ay tuluyang bumago sa kanyang buhay. Dapat ituloy na lang natin to kapag narinig mong umalis ang kotse niya. Mahina ngunit may halakhak na sabi ni Ara. Muli itong tumawa, mahaba at parang panaginip. Sumilip si Sabrina sa siwang ng pinto. Nakatayo si Ethan, itinatagilid si Ara sa mesa ng kusina. Marahan niyang inalis ang hibla ng buhok sa mukha nito. Ang parehong kilos na minsan niyang ginawa kay Sabrina. Ngumiti ang yaya, nakatingala sa kanya. Sa mga mata nito ay may lambing. Ang lambing na inilalaan lang sa minamahal. Tumigil ang oras sa kung saan mang malayo. Sa ibang mundo, patuloy ang tiktak ng orasan sa dingding. Umuugong ang coffee machine at sa nursery, nanonood ng cartoons ang 3 taong gulang na si Shah. Pero sa harap niya ngayon, sa kusina, 3 lang sila. Ang asawa niya, siya, at ang babaeng nasa pagitan nila. Halika na, bulong ni Ethan. Hindi naman tong unang beses. Magiging ayos din ang lahat. Hindi unang beses. Ang mga salitang yon ay parang avalanche na tumabon sa walang kalaban-laban na si Sabrina. Ibig sabihin, nangyari na to dati? Bulong niya sa sarili. Pero kailan? 1 buwan na ba? 6 na buwan? O buong taon mula nang magtrabaho si Ara sa kanila? At biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala. At ayaw mo kung magtrabaho sa opisina mo. Naalala niya ang pagtatalo nila noon, kung paano mariing tumutol si Ethan sa pagkuha ng yaya. Inakala niyang yon ay dahil sa kaligtasan ni siya at sa gastusin ng pamilya. Ngayon, malinaw na ang totoo. Nanigas si Sabrina. Parang nakadikit ang mga paa niya sa sahig. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Parang biglang bumaliktad ang sikmura niya. Si siya, ang bahay na hinuhulugan pa nila, ang negosyo nilang mag-asawa, ang mga magulang niyang nasa malayo, ang bakasyon nila sa summer na pinaplano nila. Ano ang gagawin ko? Mag-skandalo ngayon sa kusina? Umalis ng tahimik na parang walang nakita? Mag-impake at isama si siya? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Pero wala siyang sagot. Ang babaeng laging may plano, may schedule, may malinaw na diskarte, ngayon ay lubos na walang magawa. Sa gitna ng pagtataksil, isang iyak ang umalingaw-ngaw mula sa nursery. Ang iyak ni siya. At yon ang gumising kay Sabrina mula sa kanyang pagkamanhid. Narinig ni Sabrina ang boses ni Ara. Titingnan ko muna ang baby. Sinundan yon ang sagot ni Ethan, kalmado at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sige, ako nang gagawa ng kape. Buong araw pa naman ang haharapin natin. Buong araw. Habang si Sabrina ay makikipagnegosasyon sa mga kliyente, rerepasuhin ang mga kontrata at magpaplano ng marketing campaigns. Ang dalawang yon ay mag-e-enjoy sa isa't isa, sa loob ng kanyang bahay malapit sa kanyang anak. Tahimik siyang umatras papunta sa madilim na bahagi ng hallway. Lumakad si Ara palampas sa kanya. Walang kamalay-malay sa presensya ni Sabrina at pumasok na sa nursery. Nakinig si Sabrina. Narinig niya kung paanong pinakalma ni Ara si siya. Malambing ang boses nito, banayad, parang inaawitan ng kwento ang bata. Parehong lambing na dati ikinagaan ng loob ni Sabrina. At doon, parang biglang nag-click ang huling piraso ng palaisipan sa kanyang isip. Malinaw, isang plano ang nabuo, kasing linaw at kasing tumpak ng kristal. Tahimik siyang naglakad papunta sa pintuan. Binuksan at isinara niya yon ng malakas. Sadyang may ingay, parang bagong dating lang. Ako to, ang tangha ko talaga, nakalimutan ko ang bag ko. Malakas niyang sigaw. Makalipas ang ilang segundo, lumabas si Ethan sa hallway. Ang mukha niya ay perpektong huwad na gulat. Honey, may problema ba? Ngumiti si Sabrina, malapad, totoo at parang walang mali. Ay nako, hindi ka maniniwala. Paalis na ako papuntang opisina nang mapansin kong naiwan ko palang bag ko.
Nandun pa naman ang mga dokumento. Alam mo namang may mahalaga akong meeting ngayon. Tango ni Ethan. Nandito lang sa hallway. Okay darling, aalis na ako, sabi ni Sabrina habang kinukuha ang bag. Nasaan si siya? Kunwari ay tanong niya. Kay Ara sa nursery. Kibit balikat na sagot ni Ethan. Medyo makulit siya ngayon. Kawawa naman. Umiling si Sabrina. Pupuntahan ko lang at hahalikan ulit. Pumasok siya sa nursery. Nakaupo si Ara sa sahig, katabi si siya na abalang-abala sa mga building blocks. Bahagyang namumula ang pisngi nito. Sabi ni Daddy, makulit ka raw ngayon. Malambing na sabi ni Sabrina habang hinahalikan ang noo ng anak. Kaunti lang, sagot ni Ara. Pero naglalaro na kami, okay na siya. Mabuti naman. Tumayo si Sabrina. Ara, pwede ba kitang makausap sandali? Lumabas sila sa hallway. Sa kusina, naroon si Ethan, kunwari abala sa paggawa ng kape. May pakiusap sana ako, panimula ni Sabrina. Anniversary namin ni Ethan ngayon. 7 taon na kaming magkasama. Gusto ko sana siyang surprisahin. Kumurap si Ara. Sige ho, walang problema. Pwede bang umalis ka ng mas maaga? Mga 5:00? Oo naman po, sige po. Wag mo na lang sanang sabihin kay Ethan. Okay po, surprise na lang, ngumiti si Ara. Congratulations po sa anniversary nyo, nakangiting sabi pa nito. Salamat, sagot ni Sabrina at may kasamang ngiti. Kita tayo mamayang gabi. At pagkatapos, lumabas si Sabrina ng bahay. Sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa opisina. Bitbit ang isang plano. Tahimik, maingat, at hindi na muling papalya. Sa unang traffic light, hininto ni Sabrina ang sasakyan. Kinuha niyang cellphone at agad nagdial ng isang numero. Good morning, Carl. Makinig ka. Naalala mo ba yung inalok mo sa akin na share sa project sa Seaside Town? Pasok na ako. Oo, ngayon na. Hindi, walang problema kay Ethan. Napag-usapan na namin. Dadan ako mamaya para pirmahan ng mga papeles. Sandali siyang napahinto, saka muling nagsalita. May isa pa pala akong kailangan. Kailangan ko ng magaling na family lawyer. May i-recommend ka ba? Pagsapit ng gabi, eksaktong 6:00, pumasok si Sabrina sa bahay. Gaya ng inaasahan, nakauwi na si Ara. Signal yon na gumana ang kanyang plano. Sinalubong siya ni Ethan sa sala. Masayahin kaysa karaniwan. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Ethan sabay halik sa pisngi niya. Wow, productive naman. Malamig ngunit maayos ang tono ni Sabrina. Ikaw? Wala namang espesyal. Kibit balikat na sabi ni Ethan. Sabi ni Ara, kailangan daw niyang umalis ng maaga. May biglang lakad. Talaga? Kunwaring nagulat si Sabrina. Kamusta si siya? Napakasaya ng araw namin. Sagot ni Ethan sabay turo sa nursery kung saan rinig ang tawa ng bata. Gumawa kami ng rocket ship gamit ang mga blocks niya. Ang saya naman, ngiti ni Sabrina. Tulungan mo muna siyang maglinis ng katawan para bago maghapunan okay na siya. Maghahanda lang ako. May maliit akong sorpresa. Habang papunta sa banyo sina Ethan at siya, mabilis na inayos ni Sabrina ang dining table. Inilapag niya ang in-order na pagkain sa tabi ng mga plato. Saka binuksan ang bote ng alak na binili niya pa uwi. Ilang sandali pa, bumalik si Ethan, karga si siya at pinaupo ito sa mesa. Anong ulam? Gutom na ako. Surprise! Sagot ni Sabrina habang nagbubuhos ng alak sa mga baso. By the way, naalala mo ba kung anong araw ngayon? Napahinto si Ethan. Miyerkules? Oo, yun din. Nakangiting sabi ni Sabrina. Pero may iba pa. Ano pa? Tanong ni Ethan. 1 taon na ngayong araw mula nang magsimulang magtrabaho si Ara sa atin. Naisip kong dapat nating i-celebrate. Kita ang pagluwag sa balikat ni Ethan. Oo nga pala. 1 taon na pala. At 7 taon na mula nang magsama tayo. Dagdag ni Sabrina. Sa isang banda parang isang buong buhay na sa kabila naman ay parang kahapon lang. Tama ka, mabilis talagang panahon. Tinaas ni Ethan ang baso. Para sa atin. Iinom tayo para sa katotohanan.
sabi ni Sabrina sabay salpok ng baso. At para sa mga bagong simula, tahimik ang tunog ng baso. Nagpatuloy ang hapunan na parang normal lang. Nagkwento si Sabrina tungkol sa malaking deal na naisara niya at sa plano niyang palawakin ang negosyo. Tumango si Ethan, nagtatanong paminsan-minsan, ngunit halatang nasa ibang lugar ang isip. Pagkatapos kumain, pinatulog ni Sabrina si Shat. Pinasahan siya ng paborito niyang bedtime story. Halos agad itong nakatulog, pagod sa maghapong saya. Habang pinagmamasdan ng ina ang mahimbing ng natutulog na anak, alam ni Sabrina na ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay magsisimula na. Pagbalik ni Sabrina sa sala, tahimik niyang iniabot kay Ethan ang isang folder ng mga dokumento. Ano to, Sabrina? Tanong niya at kalmado pa ang boses. Mga papeles ng annulment na hinahong sagot ni Sabrina. At kasunduan sa paghahati ng ari-arian, napirmahan ko ng bahagi ko. Namumutla na si Ethan. Nababaliw ka na ba? Anong annulment? Ano nangyayari? Umupo si Sabrina sa tapat niya. Magkasamang nakapatong ang mga kamay sa kanyang kandungan. Kanina, nang bumalik ako para kunin ang bag ko, narinig ko ang usapan niyo ni Ara at nakita ko kayo sa kusina. Natahimik si Ethan, unti-unting nagbago ang itsura ng mukha niya. Sabrina, hindi mo naintindihan. Hindi ganun ang... Itinaas ni Sabrina ang kamay at pinahinto siya. Huwag mo na akong abalahin sa hindi mo naintindihan o sa minsan lang nangyari o sa wala lang yon. Iwasan na natin ang mga gasgas na dahilan. Tumingin siya ng diretso kay Ethan. Narinig ko ang sinabi mo na hindi yun ang unang beses. Ibig sabihin, nangyari na to dati. Hindi ko alam kung gaano katagal at sa totoo lang, ayaw ko nang malaman. Yumuko si Ethan, matagal ang katahimikan bago siya nagsalita. Tama ka. Pag-amin niya sa wakas. Nagkamali ako. Malaki pero ayoko ng hiwalayan. Maari pa nating ayusin to. Lalayo ako kay Ara. Magpapatingin tayo sa family therapist. Umiling ng mariin si Sabrina. Hindi ito tungkol kay Ara. Tungkol to sa'yo, sa sinira mong tiwala. Ipinagkanulumang pamilya natin. At ang mas masahol, ginawa mo yon sa loob ng bahay natin. Malapit sa anak natin. Nakakadiri, mababa at hindi kita mapapatawad. Mahal kita, Sabrina. Pagsusumamo ni Ethan, nakatingin sa mga mata niya. Ikaw at si siya ang pamilya ko. Kung mahal mo kami, hindi mo sana ginawa to. Malamig na sagot ni Sabrina. Tumayo siya at matatag ang boses. Ayon sa mga papeles, mananatili sa akin at kay siya ang bahay na to. Sa'yo ang negosyo at ang kotse. Sa tingin ko patas na yon. Paano ang kumpanya natin? Tanong ni Ethan at may halong desperasyon. Ang pinaghirapan nating dalawa. Aalis na ako ron. Malinaw na sabi ni Sabrina. May inalok na akong partnership sa ibang venture. Tinanggap ko na. Kumuyom ang mga kamay ni Ethan. Lahat ng to pinagplanuhan mo sa loob lang ng isang araw? Mabilis ako magdesisyon. Alam mo yan. Sagot ni Sabrina at sa unang pagkakataon ay may pait ang kanyang ngiti. Lalo na kapag wala ng ibang pagpipilian. May choice pa tayo. Maari pa nating... Hindi na, Ethan. Mariin niyang putol. May mga bagay na hindi na maayos, may mga bagay na kapag nasunog, abo na lang ang natitira. Huminga siya ng malalim. May oras ka hanggang bukas para kunin ang mga gamit mo. Dito ka muna sa guest room ngayong gabi. Sasabihin ko kay Shai na may business trip ka. Unti-unti nating ipapaliwanag sa kaniyang totoo. Sabrina, wag mong gawin to sa akin. Sa atin, sa pamilya natin. Nagmamakaawang sabi ni Ethan. Ngunit tumalikod na si Sabrina at tahimik siyang umakyat ng hagdan. Iiwan ng lalaking minsang naging mundo niya at ang buhay na hindi niya na kayang ipaglaban. Pagdating ni Sabrina sa unang baitang ng hagdan, huminto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. At huwag mong kontakin si Ara ngayong gabi. Malamig ngunit malinaw ang tinig niya. Mabigat din ang araw niya, tinawagan kong agency niya, sinabi kong pumasok siyang lasing at iniwan si Shai ng walang bantay. Malabo na siyang makapagtrabaho ulit bilang yaya. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Hindi mo pwedeng gawin yun, gulat niyang sabi. Bakit ang hindi? Huminto si Sabrina sa gitna ng hagdan.
Sinira niyang pamilya ko. Sinira ko ang career niya. Hindi yun patas, pero yun lang ang kaya kong gawin sa sitwasyong to. At sa totoo lang, baka may nailigtas pa akong ibang pamilya mula sa isang ahas. At tuluyan na siyang umakyat pagkatapos nun. Pumasok si Sabrina sa silid, isinara ang pinto at doon lang mag-isa niyang pinahintulutan ang sarili na umiyak. Tahimik ang kanyang iyak, yakap ang unan, gaya ng ginagawa niya noong bata pa siya, kapag ayaw niyang marinig ng mga magulang ang kanyang paghihinagpis. Kinabukasan, pagbaba niya sa kusina, wala na si Ethan. Nawawala ang sipilyo, labaha at ilang damit sa aparador. Sa mesa, nakapatong ang mga pirmadong papeles ng annulment at isang maikling sulat. Patawarin mo ako, naging tanga ako. Huwag kang mag-alala kay siya, tutulong ako sa inyo hanggang kaya ko. Tahimik na itinabi ni Sabrina ang mga papeles. Itinapon niya ang sulat at sinimulan niyang ihanda ang almusal ng anak. "Mommy, nasan si Daddy?" Tanong ni siya pagmulat ng mata. "May business trip si Daddy, anak." Sagot ni Sabrina, inilalapag ang mangkok ng oatmeal sa harap niya. "Bibisita siya ulit sa'yo." Darating ba si Ara ngayon?" Umiling si Sabrina. "Hindi na, sweetie, hindi na siya babalik. Pero magkakaroon tayo ng bagong yaya. Sigurado akong magugustuhan mo siya." Tahimik nang umangasi siya at nag-iisip. "Maglalaro ba tayo ng astronauts mamaya?" "Oo naman," nakangiting sabi ni Sabrina at unti-unting lumuwag ang bigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng almusal, marami pang haharapin. Ang pagpapaliwanag sa kanyang mga magulang, ang pagsisimula sa bagong trabaho, ang pagharap sa buhay nang wala ang dating sandigan. Pero kakayanin niya, palagi niya namang kinakaya. Kinagabihan, matapos patulugin si siya, lumabas si Sabrina sa terrace, may hawak na baso ng alak. Dumilim ang langit sa ibabaw ng hardin, may asong tumahol sa di kalayuan. Naalala niya ang unang gabing ginugol nila ni Ethan doon matapos bilhin ang bahay. "Isipin mo, atin ang bahay na to," sabi nito noon. "Dito lalaki ang mga anak natin. Dito na tayo tatanda." Uminom siya ng kaunti. Napaisip kung paanong bihira talagang sumunod ang buhay sa plano. Ang mga hindi nakikitang sinulid ng tadhana ay naghahabi ng masalimuot na mga hugis. Minsan pinupunit ang inaakalang hindi masisira. Minsan naman, pinagdurugtong ang hindi kailanman inaasahan. Simula pa lang to, naisip ni Sabrina habang nakatingala sa mga bituin. Isang bagong kabanata at sa pagkakataong to, ako na magsusulat ng kwento ko. Minsan, hindi ang pagtatapos ang pinakamahirap, kundi ang unang hakbang palayo sa isang buhay na akala mo'y panghabang buhay na. Sa katahimikan ng gabi, natutunan ni Sabrina na ang lakas ay hindi laging nasusukat sa pagtitiis. Minsan, nasusukat ito sa tapang na piliin ang sarili, kahit masakit, kahit mag-isa. Iniwan niya ang isang tahanang puno ng alaala, ngunit hindi niya iniwan ang kanyang dignidad, ni ang pagmamahal para sa anak na siyang dahilan ng bawat hakbang niya pasulong. Hindi niya alam kung ano ang eksakto naghihintay bukas, ngunit alam niya ito. Hindi na siya babalik sa isang mundong binuo sa kasinungalingan. Ang buhay ay hindi laging patas, pero may kapangyarihan tayong pumili kung paano tayo babangon. Sa ilalim ng mga bituin, sa isang tahimik na gabi, isinara ni Sabrina ang lumang kabanata at sinimulan ang bagong kwento. Isang kwento na siya mismo ang may hawak ng panulat. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay ang muling mabuo ang sarili kahit sa mga pirasong naiwan ng sakit. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang tiwala, kapag nabasag, ay hindi basta-bastang nabubuo muli. At minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang pagbitaw. Ang siyang nagbubukas ng pinto sa tunay na kalayaan at bagong simula. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.